beloved Boss Mike Cervera. O, dito tayo mga kababayan. Nako po! Nako po talaga. Ngayon, eto na. Oo, Senator Marcoleta, mga kababayan. Delikado mga kababayan ha. Namamaalam na ho. O, pakinggan ho natin. Pasok. Ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Ano? Mabigat. Sorry naman, princess. Minsan lang yun, di naman lagi. Ikaw talaga, princess, ha? O, ito na. O, ito na, pakinggan natin mga kababayan ng pamamaalam ni Marcoleta. Hindi naman siguro huling broadcast. Ano? Mabigat ang galo. Sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Huling broadcast na daw muna nila sa buwan na to. Bakit naman? Ano nangyayari? Marcoleta, bakit? Ayun, Malay mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito. Hindi ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen. Dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Bakit saan ka pupunta? Pero mabigat pag-programa sin. Kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Sana nga, 'di ba? Sana nga, yun nga tama, 'di ba? Ginagawa nyo ang tama. Baka mamaya akala nyo lang na nagagawa nyo yung tama. Pero sa paningin ng iba, hindi tama, 'di ba? Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Ayan na naman tayo ginamit na naman ng Diyos. Alam nyo mga kababayan, pwede ba? Pwede ba? Huwag nyo munang gagamitin ang salita ng Diyos. Alan Peter Cayetano, gamit na gamit mga kababayan yung Bible verse. Ganon din itong bumaliktad, Joel Villanueva, gamit na gamit yan mga kababayan. Ang Hilito Untalan, Bentong Siaranggolang. Diba? Ngayon, ito na naman Bakit ba sa tuwing kayo ay nasasadlak sa ganitong problema na kayo'y makukulong? Diyos kayo ng Diyos. Si Bongo, pinapaubaya niya na lang daw sa Diyos kung ano yung kapalaran niya. Ganon din si Bato. Diba? Gamit-gamit din ang salita ng Diyos. Diba? Hindi pa Abigail Cabral, ha? Oo. Maaga pa. Melinda Llanera. Oo. Shout out po, Alberto Garcia. Ito na. Mga kababayan, Ilang tulog ka na lang, Panochi. Bumabait boss. Yun na nga Judith Pital Bero. Ito na. Pakinggan natin. Doon na lamang natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Ay, nako, Diyos ko. Talaga naman, Alam niyo mga kababayan, siya nagsasabi na, siya daw ang pinakamagaling, pinakamahusay na abogado sa Pilipinas. Sabi naman ni Arnold Lopez, hindi man lang nag-practice. Wala man lang na panalo. Wala stick mga kababayan. Sige, ito na. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po at mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay. Mga supporters nyo po at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Yung mga naniniwala daw sa iyo na naniniwala sa iyo na magagawa mo pa yung 2,000 pababa na kuryente. Yung bill sa kuryente, may bibigay mo. Ay, nako. Ibang-iba na ang tono. Di ba, naniniwala pa ba kayo? Kayo. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo? Dahil namamaalam na, namamaalam na sa mga bumoto daw, sa mga naniniwala daw. Naniniwala ba kayo na may bibigay niya pa yung 2,000?
na libre na kuryente na bill ninyo. Kapag naging senador daw siya. Sige nga, sagutin nyo nga yan. Nasa na ang 2,000? Ito na. Pag naging DDS, mawawala ang utak, moral at pagkatao, sabi ni Edgardo Blancaflor. May tama ka. Maestro Densyo, ito na. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Madamdamin daw, mga kababayan. Madamdamin daw. Sige, tuloy. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito. O kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw. Yan na mga kababayan, namamaalam na. Maaari na daw siyang arestuhin anumang oras. Maaari ngayong araw, o baka mamaya habang natutulog, o baka mamaya sa Lunes, o maaaring Linggo, maaaring Linggo. Mga kababayan ko, hintayin natin kepweng kung talaga ito'y mahuhuli. At saka mga kababayan ko, tatandaan ho natin lagi sa mga kaibigan, sa mga kakilala, na mga sumusuporta dito kay Marcoleta, huwag nyo hong ilagay ang inyong kamay sa ang batas sa inyong mga kamay. Huwag nyo hong hihigitan ang batas sapagkat dito ay walang nakakahigit. Kahit sino, kahit presidente ka. Yan po yung lagi nating sinasabi. Baka yung iba hindi makapagpigil yung mga taga-suporta ni Marcoleta, baka imbis na makabuti, lalong makagulo. Ano po? Lagi po natin tatandaan. Kung si Marcoleta ay alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pagkakasala, total naman ay abogado siya, kayang-kaya niyang ipagtanggol yang sa kanyang sarili. Di ba? Teodoro Timaho, tama ba? Kasi ang problema, may mga naririnig-rinig tayo na tila sumisimpat siya kay Marcoleta. Lagi niyong tatandaan. Tayo nasa bansang demokrasya na lahat ay may karapatan. Ngunit, meron po tayong sinusunod na mga batas na siyang dapat higit na nakakataas sa lahat ng pagkakataon. Hindi po maaari na kayo ay humigit pa riyan. Tama mga kababayan? Kasi ganun ho dapat Pagka may kasalanan at tingin mo sa sarili mo na wala kang kasalanan at may pagtatanggol mo sa sarili mo, harapin mo. Huwag kang gagaya kay Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, mga kababayan, alam natin mahina ulo nun. Pero tingin ko naman kay Marcoleta di ba? Marcoleta, wag na magdrama-drama. Kasi yung padrama-drama ng ganyan, parang yan pasaring, yan paghingi ng saklolo, paghingi ng proteksyon, at paghingi ng ng pangsalag. Kung wig lang o piluka yung hihingin mo, ako nang bahala dyan. Di ba mga kababayan ko, di ba? Kayo ho, mga kababayan, ano ho yung assessment nyo? Di ba? Ganyan ho ayan pakinggan nyo. Sa kadahilanan po na kailangan po nila Na magkaroon po ng katiyakan sa na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Wait lang! Ano tuloy? Ito na, yan na naman tayo Niloloko nyo kasi yung mga tao Yung tuluyang kanyong malimutan Ito na nga napapanagot na nga yung mga may kasalanan Yan, yung sila Bunuan, itong mga Diskaya,
Jinggoy Estrada, Bong Revilla, ano tawag niyo po doon? Mawalang galang po, Senator Marcoleta. Tignan niyo ho maigi. Kung ano tawag niyo doon, hindi po ba yun pagpapanagot? Hindi po ba yun pagtututok sa mga may kasalanan dyan po sa tinatawag ninyo na malakihan, malawakan na pagnanakaw sa kaban ng bayan? Nananagot na nga po Sino po bang gusto nyong ikulong? Ang problema nga sangkot din po daw kayo Diba? Paano namin paniniwalaan ngayon yung sinasabi nyo? Kayo mismo, sangkot sa tinutukoy nyo na malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba mga kababayan ko? Sana man lang nasa poder ho kayo na magsalita. Kasi wala kayong issue. Kaya lang nga, Senator Marcoleta, mawalang galang uli. Nasasangkot kayo sa mga pagtanggap nyo ng milyong-milyong pera sa mga kontraktor, kay Mike Defensor, na para bang nagiging tuta na kayo niya. Ano ang gusto nyong isipin namin doon? Na yung pagtanggap nyo ng 75 million sa 3 tao, ganun-ganun lang yun? Di ba mga kababayan ko? Sino ba ang bobolahin nito? Ang maniniwala lang rito, sabi nga tulad kanina, yung mga DDS lang ang maniniwala. Pero yung mga nag-iisip na katulad natin, hindi ho maniniwala sa ganyan na pahayag. Di ba? Hindi. Di ba? Hindi pwede. Tuloy. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. So ibig mo sabihin, superhero ka? Ang gustong sabihin ni Marcoleta, superhero siya. Nako, paano nga natin paniniwalaan? May issue nga rin. Ano ang intensyon sa hindi pagdideklara sa kanyang sose ng mga contributor niya? 'Di ba? Ano ang ibig sabihin ng hindi pagdideklara sa kanyang salin? Yung ba'y matatawag niyong malinis? Kasi parang sinasabi niya na siya lang ang superhero na makakagawa, na mapapanagot ang mga magnanakaw. Wait lang, Marcoleta. Bakit pinoprotektahan mo yung mga diskaya? Di ba magnanakaw sila? Pero pinakita mo sa amin yung maliwanag na pagprotekta sa mga diskaya na ngayon ay mga nakakulong na at ang nagpakulong ay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong. Alam nyo mga kababayan, ito, malabo talaga kailan pa ba kayo? Kailan kayo magigising sa katotohanan? Sabi ko nga, parang yung mga politiko, ito ho yung mga nanligaw na mga pagpalagay natin na babae, na nanligaw sa lalaki na nanligaw sa babae, napasagot kayo, nadala kayo sa mga pangako, susungkitin ang buwan at bituin, lalanguyin ang Pacific Ocean, mapuntahan ka lang at makasama, mga ganon. Naniwala kayo sa mga ganon, mga kababayan. Tanong ko sa inyo, sa panliligaw niya, Alex Kitty, replay tayo, Nelson Tulin. Sa panliligaw niya sa inyo, ano pinangako? Libreng kuryente! 2,000 pababa! Pag ako'y naluklok ninyo, libre na. Diba? Nabola kayo. Naniwala kayo. Parang paniniwala nyo sa nanliligaw sa inyo. Binigay nyo yung puday nyo. Siyempre mga kababayan di ba? Naligawan kayo. Naniwala kayo, nagpabola kayo. Binigay nyo ang lahat-lahat. Yung sagradong boto nyo, hindi buto, yung sagradong
Boto nyo, hindi buto, puday. Binigay nyo ngayon. Binigay ninyo mga kababayan. Abay, kumayang-kayang kayo. Umugoy-ugoy kayo. Tapos ngayon, nung nakuha na yung gusto, wala na. Idtam ko na. Di ba? Batang pasaway, Romeo Cano, Alicia Duran, late ka na. Di ba? Nung nakuha na, idtam ko na. Diyan mo na, ganun. Kita nyo. Ano tawag doon ni Del Toto Balduesa? Budol to the max. Di ba, less bank? Oo, replay tayo, So ngaling ito, puntahan natin mga kababayan. Tanggalin na natin yung mga litanya niya. Naku, mabibisit lang kayo. Naalala nyo pa ba ito? Pinagsama ko na yung pambubutol ni Marcoleta, pambubudol ni Alan Peter Cayetano, pambubudol ni Sara Duterte, pambubudol ni Digong. Eto, mga kababayan. Pasok, hoy! Tawa ng tawa ba? Mag-like kayo. Eto na, pasok. Konsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Naalala nyo ba yan? Naalala nyo? Alalahanin nyo. Baka nakalimutan nyo lang. Tandang-tanda ko pa noong bata pa ako. Nangako si Marcoleta ng 2,000 pababa na kuryente, libre na yun. Pero ngayon, mga kababayan, mula nang nanalo, never nyo nang narinig yun. Narinig nyo pa ba yun? Pinaglaban niya ba yun? Sige nga tanungin ko kayo, mga kababayan ko. Noong ko pa sinasabi sa inyo, budol yung 2,000, hindi kakayanin yan. Bakit, mga kababayan? Hindi ho natin kailangan pang magpakadalubhasa sa pamamagitan ng pagkwenta ng mga numero. Kahit na po kayo ay merong sari-sari store, kaya nyo nang unawain na ito ay isang budol. Binudol kayo ni Marcoleta. Noong ko pa yung sinasabi, kung matatandaan ninyo, hindi tayo naniniwala dahil malaking pera ang mawawala sa Meralco. Alam nyo naman ang Meralco, sandamakmak din na greedy yan. Diba, Dictus Rex? Pero mga kababayan, ano nangyari? Naniwala ang mga tao. Nagbakasakali ang mga tao. Diba, 13? Ayan, mga kababayan. Ang pangako ni Marcoleta noon. Pakinggan natin. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kita nyo? Grabe, no? Ililibre ni Marcoleta, ano sabi ko sa inyo noon? Hindi kaya yan. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi mangyayari yan. Diyos ko! Diba? Kepweng, Alicia Duran, Amora, Beltran, Auta, Sherwin, diba? Sige, tuloy. Dito naman tayo kay Petra, budol din, Kaya mag-tandem yan dalawa. Kulang na nga lang mga kababayan sa maikling panahon na sila'y magka-tandem, malapit na silang magkamuka. Pakinggan nyo ito. 200 billion lang po ang gagamitin natin. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Kung gugustuhin talaga ng gobyerno, kaya po ito. Ewan ko mga kababayan, bakit kasi naniniwala kayo sa mga ganitong tao? Bakit kayo naniniwala? Matuto na kayo, Ason. Ason Jimenez, matuto ka na. Charlock, oo. Matuto. Sherlock pala, di ba? Matuto kayo. Eugenio, Balangit. Hindi kayo natututo eh. Di ba? Hindi kayo natututo. Di ba? Ano sabi mo? Mas inuna pang magtanggol sa mga amo niya kaysa pangako. Yun na nga. Lydia Glenn. Hello.
Oh, sa mga ano natin na Red Cervantes, sa mga bagong dating diyan mga kababayan, huwag niyong kalimutan niyang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kami naniniwala sa Boss Mike, hindi diyan sa Judas na yan. Oh. Eto, pakinggan natin. Oh, next. Oh, matapos si Marcoleta na nangako, binoto nyo. Nangako ng 10K, binoto nyo. Sino pa? Sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want. Lahat ng Kita nyo? Putik na yung mga kababayan. Hindi lang 100 bilyon yung nahawakan ni Sara sa DepEd. Walang nagawa nga mga kababayan. O eto, nakulong na't lahat. Ha? Nambubudol din. Buti hindi nyo pinaniwalaan, ano? Kasi putang ina, sobrang bobo nyo na. Kaaruba, ano? Ha? Thank you naman, ha? Tangiwa ka raw ba? Tingnan nyo. Di ba? Putik na yan, mga kababayan, pag naniwala kayo dyan. Oh. Pera ng Pilipinas, 5.6 trilyon ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Paano hindi niya ipapangako ang langit at lupa sigurado na makukulong siya habang buhay. Nakita niyo si Kibuloy nakakulong. Oh, masarap ba buhay doon? Hindi niya na nagagawa mga kababayan yung bang gabi-gabi mamimili mga kababayan kung sino yung kanyang matitipuhan. Sarap ng buhay niyan dati mga kababayan, di ba? Na Bulgarian ni Risa Hontiveros. Oh, di ba? Grabe. Oh. Kayo ba'y naniniwala? Alam nyo, kung may paniniwalaan tayo mga kababayan, makinig kayo. Makinig kayo sa akin, ha? Kung meron tayong paniniwalaan, walang iba ho, kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Hindi ho, sa totoo. Bakit? Mga kababayan ko hindi nagsasalita. Hindi nangangako. Nangangarap lang yung mama. Pero mga kababayan, tumatrabaho. Magugulat ka sa mga nagagawa. Magugulat ka. Dahil nagawa niya na to, nagawa niya na yan, nagawa na yan niya yun. Ito pinakagusto ko sa lahat, mga kababayan ko. Yung makipagbati, yung maging maayos sila ng kanyang mga nakakatunggali. O halimbawa, mga kababayan, o sino? Manny Pacquiao, Isko Moreno, Ping Lacson, mga kababayan. Kita nyo mga kababayan, nagagawa niyang maging kakampi, maging kasama. Hindi lang yan. Yung imposible kanyo, si Leni Robredo. Kita nyo? Si Ate Lenlen, si Nanay Lenlen. Nagawa Alam nyo ba ngayon kung ano sinasabi ni Nanay Lenlen? Mga kababayan. Eto, pakinggan nyo. Galing mismo sa naging mortal na kaaway ni Manong Bongbong, hindi nagsalita, hindi nagsabi, walang paalam, tahimik, nagulat na lang tayo, eto na. Sobrang, sa sobrang gulat ko mga kababayan, natapong ko yung iniinom kong soft drinks. Tingnan nyo mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, matuto kayong makiramdam Sa national government, bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nakaw! Aray ko mga kababayan Nakuha nyo yung ibig ko sabihin? Ganyan ho ang pamumuno. Hindi po yung katulad ng mga Duterte, walang ginawa kundi away-away, pasaringan, gusto patayan, sakitan. Di ba mga kababayan ko? Yan ho yung pagkakaiba. Si Pangulong Bongbong, kung ikaw ay kanyang nakaaway, kung ikaw ay kanyang nakatunggali, hindi magsasalita, gagawa siya ng mga kaparaanan
para kayo'y maging okay'ng dalawa. Di po ba ganon? Kaya nga mga kababayan, etong nangyari sa tambalang Uniteam, alam nyo mga kababayan, maganda sana eh. Uniteam, di ba? Pero yung kanyang ka-Uniteam, sa sobrang paghahangad na maagaw ang pwesto ni Manong Bongbong natin, ayun, nilamon ng sistema ang putang ina. Napakabobo naman yung hayop na yun. Hinangad nila na pamilya Duterte na sa pamamagitan ng pag-aagaw ng pwesto sa pagiging presidente ni Pangulong Bongbong, ayun, kinain sila ng sistema. Pero si Nanay Lenny, kita nyo naman mga kababayan, pakinggan ho natin. Ayan o, pakinggan nyo. Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. Kita nyo? For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Di ba mga kababayan, nagpapasalamat sa pabahay na handog ng Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, maganda tong tanong ni Lesbang. Opinyon ko lang to. Sabi opinyon niya lang. Kung sakaling naging presidente si Lenny, Boss Mike, sa tingin mo ba, ipapalibing niya si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani? Eto naman ang sagot ko dyan. Alam mo kasi, Boss Lesbang, kapag kakaloob ni bro kahit sino pang humarang di ba? Kahit anong mangyari, kahit anong panahon, maililibing at maililibing basta kaloob ni bro. Kasi ganito yan. Ako naniniwala, mga kababayan, kahit si Digong pa naging presidente, kahit si Lenny pa naging presidente, kung ipagkakaloob at ipagkakaloob, mangyayari at mangyayari. Eto ba, tanungin ko kayo. Kung ba, mga kababayan, kayo ba'y naisip nyo na magiging kabati ni Pangulong Bongbong si Leni Robredo? Sige nga ho, mga kababayan. Di ba? Wala ni sa isip natin na magiging okay silang dalawa. Na mula pa nung Vice President, nagtunggali sila, nagkaroon na ng lamat. Di ba? Nagkaroon na talaga ng matinding hidwaan. Di ba mga kababayan? Alam nyo yan, nakipagbardagulan tayo dyan. Pero ngayon, mga kababayan, ang panahon, kapag ginusto ni bro na mangyari yung ganito, mangyayari yun. Di ba mga kababayan? Ako naniniwala, kagustuhan ng Panginoon na maging presidente natin, si Pangulong Bongbong. Kasi kung hindi si Pangulong Bongbong, malamang ngayon, nilalamon pa rin tayo ng sistema ng korupsyon. Hindi natin malalaman yung pakaparaanan netong mga magnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga proyekto dyan po sa DPWH. Kasi nung panahon ni Digong, puro salita lang, walang aksyon. Pero ang Pangulo, less salita, pero todo-todo ang gawa. Todo-todo ang pagpapanagot. Kita nyo mga kababayan? Kaya lahat ng ito, sabi ko sa inyo, kaloob. Kaloob ni bro na siya maging presidente natin, ibinigay siya sa atin para pamunuan tayo dahil naniniwala ko lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa bansa natin, sa ating sa mundo ay may dahilan ang Panginoon kung bakit nangyayari ito. Lagi niyong tatandaan yan. Nasa atin lang yan. Kung gagawin nating positibo o mananatiling gawing negatibo yung mga tingin nyong negatibo na nangyayari sa paligid ninyo at sa sarili nyo, mga kababayan. Di ba? Pero kasi tayo, destiny, sabi nga ni Angelito, di ba? Tayo, mga kababayan, naniniwala tayo sa pagiging positibong pananaw na lahat ng ito nangyayari
dahil kagustuhan ng amang lumika, kagustuhan niya na eto talaga yung magiging presidente at magkakaroon ng mga kaliwanagan patungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang number 1, ang siyang talagang presidente na ginawa niyang isakripisyo yung kanyang termino, yung kanyang gobyerno para maisiwalat ang lahat na ngayon ay namulat tayo. Tama? Di ba mga kababayan? Yung sinasabi ko sa inyo. O ngayon, kita nyo, sino mag-aakala? Leni Robredo. Di ba mga kababayan ko? Maraming mga mapagkunwari dyan, mga kababayan. Okay ba yun, Leshbang? Nasagot ko ba ng maayos yung gusto mo? Ano, 13? Ha? Andrew Liagoso? Ha? Jake Tuason? Nasagot ko ba si Leshbang? Oh, di ba no? Oh, yan yun. Oh, okay. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!